Nagbabala si Ako Bicol Party List Representative Alfredo A. Garvin Jr. sa publiko hinggil sa tila muling pag-usbog ng iligal na weteng sa probinsya ng Albay. Ayon sa mambabatas, ang pagpapatigil sa mga legal o lehitimong operasyon ng Small Town Lottery o STL ay nagsisilbing pagkakataon upang makapasok ang mga sindikato na nagresulta ng pagkakawala ng mga milyong-milyong pondo para sa social service kada buwan. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, kinuwestiyon ni Garvin ang biglaang pagpapatigil sa operasyon ng STL sa Albay noong Disyembre taong 2025 nang walang malinaw at legal na basyan, gayong may bisa pa ang permit ng operator nito hanggang October 2026. Binigyan din niya na dahil sa pagsasara, tinatayang 10 milyong remittance kada buwan ang nawawala sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, dahilan para madihado ang kita ng STL para sana sa tulong medikal at iba pang social services. Last December, the small town lottery or STL operations in the province of Albay were abruptly halted and terminated, despite the fact that its permit was valid until October of 2026. No clear, lawful or transparent reason was publicly provided. More troubling are reports reaching my office that this terminations was allegedly made at the instance of the provincial government, specifically attributed to the instruction of no less than the incumbent governor of Albay, Governor Noel E. Rosal. Tinukoy din ng kongresista ang isang grupong tinaguriang SAGNIM na pinapayagang magpatakbo ng huweteng sa ilang bahagi ng lalawigan. Ang SAG umano ay tumutukoy sa isang John Alegre na umano'y kaalyado at katandim ni Albay Governor Noel E. Rosal noong huling eleksyon, habang ang NIM naman ay tinuturo kay Alwing Nimo na ayon sa mambabatas ay una nang umamin na nagbibigay ng huweteng payola para sa mga nakaraang kontrobersiya. Dinawit din sa isyu si Albay Police Provincial Director Colonel Noel Nunez dahil sa mga ulat na nagbabao man ito ng direktiba sa mga lokal na unit ng pulisya para bigyan daan ang operasyon ng weteng. I learned of allegations that Provincial Director, Police Colonel Noel Nunez, issued instruction to various city and municipal chiefs of police stating that the governor himself had directed only one group would be allowed to operate wetting in Albay. The group is called, reportedly known as SAGNIM. Upon inquiry, two names surfaced. SAG allegedly refers to Sagitsit, a company reportedly owned by June Alegre, a known political ally and former vice gubernatorial running mate of Governor Rosal, who has been publicly linked in the past to wetting operations. NIM, on the other hand, allegedly refers to Alwin Nimo, a self-confessed wetting payola payer who previously admitted to depositing regular wetting payola to the then Vice Governor of Albay, an ambition that resulted into the dismissal of the then Vice Governor from public office and the filing of criminal cases before the office of the Sandigan Bayan. Ilang mayor din naman ang nilapitan ni Nimo upang humingi ng clearance na payagan ang operasyon sa kanilang mga munisipalidad na tila naging kalakaran sa ilalim ng administrasyon ni Rosal. Kaya mabilis na dumami ang weteng. Ipinaalala pa ni Garvin na noong July 2022, naglabas si Rosal ng cease and desist order laban sa STL sa Albay. Ang naturang hakbang ay nauwi sa pagsasampa ng criminal complaint laban sa gobernador na kasalukuyan pa ring nasa proseso ng paglilitis sa Regional Trial Court sa Quezon City. It's worth recalling that when Governor Rosal assumed office as governor in 2022, one of his early action was the issuance of a cease and desist order against the STL operator in the province of Albay. This public official, Mr. Speaker, walang kadala-dala.
with no Kalinsabay nito, binanggit at kinalampag ni Garbin ang Department of Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police o PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, National Bureau of Investigation o NBI at OPCSO upang magsagawa ng agarang patas at masusing investigasyon. Nanawagan din si Garbin sa Kamara na maglunsad ng pagdinig ukol sa isyo. Hirit ni Garbin, hindi na lamang ito simpleng usaping pampolitika dahil ang sangkot narito ay ang tiwala ng publiko, pondo ng bayan at integridad ng batas. Maliban dito, naging maugong din ang pangalan ni Rosal kamakailan matapos kansilahin ng Commission on Election o COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy para sa nagdaang halalan nitong 2025 dahilan upang questionin ang kredibilidad ng kanyang pag-upo bilang gobernador. Jimmy Mausay para si The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.